Okay, welcome to our third part of this presentation, the question and answer with our Dr. Alex Ibay. Hello, good evening. Hello, good morning, good evening. Yes, good evening, Doc, and good morning sa iba nating mga kasama dito sa ating presentation for today. So we will start by browsing our questions in our chat box. So, ayan, sir. Doc, meron dito, how long should we do the blowing to certain parts of the body? Wala siyang in-indicate na ano, parang general ano lang po ito, no? So, pwede natin ma-recommend yung kanina, yung pinaka-blowing parts na mag-start siya by blowing the palm, the 10 meridian points na tag to 2 minutes. So, ganun po katagal muna sa mga nagsisimula. And then after that, you can proceed with the focus blowing doon sa pinaka-concern part for at least 15 minutes. Okay. So next question, Doc. Iyan. So wala pang nagta-type dito. So pwede po kayong mag-unmute ng inyong mic para personal po kayo na makapag question, pero much better po sana no para makontrol po natin, i-type nyo na lang po diyan sa sa chat box. Pero kung kailangan nyo talaga na personal na ma-explain nyo yung health concern nyo, so po pwede rin naman po, I will give you a permission na makapag unmute po kayo. Okay? I will Ang first question, Doc, is nakakatulong po ba yan sa mga may bata na may autism, GDD, Yes. Kentok, and cerebral? Okay. So, ayan na yung mga tawag natin neurodevelopmental conditions, ano? Like autism, ADHD, GDD is Global Development Delay. So, ibig sabihin nun, Okay. talagang medyo ang kanyang motor and speech and every cognitive talagang delayed lahat yun. Ano? Yun ang ibig sabihin nun. So, although meron tayong mga in terms of sabihin natin na what the ITERA can do, we can always try. Although sa mga autism and ASD kung tawagin natin, ADHD, sa global development delay, you can always try. You can always try po ano. Wala naman po tayong sinasabi na indications na you can only use ITERA for these conditions. Pwede niyo pong i-try. So, yun nga lang po ano, sa mga conditions na ganito, kinakailangan ito po ay multidisciplinary. Hindi yan po pwede na gagamitan nyo lang ITERA. So kinakailangan po nila may therapy, nag-a-attend po, meron silang OT, speech therapy. So ganun po lahat yan. Pero gamitan nyo po ng ITERA Care kahit pa paano po ito ay makakatulong. Makakatulong kasi sa brain development po nila kasi sabi po natin ang ITERA is nakakatulong sa uh, tag po dito para magkaroon ulit ng ang ating nerve regeneration, parang ganun po. So Or, next question please. all right, Doc. So, si Miss Tess Hervas, are you raising your hand? Okay, Doc. Yes po, Sir Rudolph. All right. Nahihirapan po kasi yung si Kenny. Kaso hindi nakikita ko dito sa chat, wala siyang mic. Yung Phantom X po yung name niya. Ayun, andyan pala. Nakikita ko na may mic na. Phantom X po, sir. Alright. So, sige, iano ko na lang, forward ko na lang kay Doc Alex yung yung picture para masagot na lang.
Alright. Okay. So, Doc Alex, na-forward ko po doon sa GC natin yung picture ng Nigerian na sinasabi natin doon sa Itera Doc Alex na ano naman siya, tawag dito, not sure kung diabetic yung ano yung patient but it's really parang grabe yung ano yung situation niya. Okay. So hindi ito, as I see it dito sa kanyang picture, hindi po diabetic condition ito. Hindi po Oh, okay. hindi po diabetic condition ito kasi parang kung diabetic at yung parang localized lang dito. Para bang nagkaroon siya ng, alam niyo po ba, parang tinalian tapos nagkaroon ng stricture tapos naging ganun. Pero hindi po diabetes po itong condition niya. Pero kaya po ito ng Iteracare. So what you can do, spray po ng charged water o ibabad po sa charged water and then i-blow niya po ito. I-blow niya. And hindi po diabetes po ito. Hindi po. Okay, okay. So Doc, ano yan? Once or twice ang po pwedeng session yan? Pwedeng 2 times a day. 15 Two minutes, times a day? 15 to 30 minutes. Spray niya. Hindi niya, habang ini-sprayan niya, and then pagka-spray niya, i-blow naman niya. And then pag natutuyo-tuyo na ulit, spray niya ulit ng charged water, i-blow niya po ulit. Ganun. Hanggang 15 to 30 minutes. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Pero maano po ito ng yun nga po mga diabetic po, kaya, di more or, Tama kung po, ito no? pa, sa ganito, Sige po. Okay. Pero Doc, yung po bang water is pure water lang or haluan pa siya ng asin? Yung parang Pwede saline rin water? naman, pwede rin. Pwedeng galagyan ng yung kung tawag natin ay parang saline water. So Okay, pwedeng okay. haluan ng asin or sa akin pwedeng kasi charged water naman yan, structured water yan. So it will help a lot na kahit wala ng Pwede na. asin nila. Yan, All pwede right. na. All right. Okay, it's clear. Right? So, ang next naman po is hitting the bone. Does it make the bone brittle? Yes, yes. Paano ulit? Paano? Pakiulit, pakiulit. Sabi nga po natin, 'di ba, is hitting the bone daw po, 'di ba? Sabi ni Hippocrates. Pero ang Hmm. tanong naman, does it make the bone brittle? Ano? Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi po magiging brittle. Wala pong ganong effect. Yung heat na pinoproduce po ng Iteracare. Wala pong ganon. All right, okay. Kasi nga po, 'di ba, ang pinaka-prominent advantage natin is non-invasive Yes. ang ating produkto. So, So hindi wala naman po siyang magiging ganun ang effect na, kasi yung heat naman po niyan is yung heat na tolerable by the body. Tama, pero yung para maging brittle, sobrang init na po yun. Di po ba? Hindi naman sa kwan, yung kinikremate, di ba? Kaya nagkakaganon yun dahil sa sobrang init nun. Ito naman sa terahertz natin is, so depende po yun, as long as yung distance at saka kaya po may settings po yun. So kung alin po ang convenient po sa inyong gamitin. Ganun po yun. Hindi naman po ibig sabihin na itotodo nyo yung mainit tapos ididikit nyo sa kanyo. Unang-una, bago po maanuhan yung buto ninyo, mapapaso muna po kayo. So, ganun po yun. um, okay. Yes. So thank you, Doc. No, so it is confirmed based on our kay Doc Alex na hindi po magiging brittle ang bones po natin. Okay, at least na-clear po natin. Okay, next question is, I have team members whom has this condition, autism and ADHD in the family, and Iteracare has helped them a lot. Use Oh, it okay. consistently po and have them drink the charged water too. Okay, Okay. so Yeah. thank you. Thank you for your... Si Ras pala ito. Thank you for sharing. Okay. Si Ras ba yan? Yes, yes. So another question is, do we need to drink treated water before and after blowing? So it is a charged water po, no? Not really the word treated. Okay, kasi wala naman tayong binabago doon sa composition ng water. Kumbaga, charge lang po natin para yung clustered molecules niya is mag-form ng linear. So yun po yung pinaka-concept of charging the water. I normally do my blowing after shower in the morning and after shower in the evening. No more than 2 minutes each. Okay. So I had a prostate operation some years back and suffered from incontinence. Okay. Tama po ba yun, Doc? May word po ba na Yes. incontinence? Incontinence. So, yung Okay. hindi niya makontrol ang ihi niya. Yan ang ibig sabihin niya. Yes. Okay, okay. Ihi siya ng ihi. Hindi niya makontrol.
Okay, until I used the machine. Now I can control my urination with just the few minutes I do every day. So Yes, wow, no? okay. Not more than Okay. 2 minutes lang, Doc, ha? Grabe, ang galing ng epekto sa kanya, di ba? Yes, so Actually, yung ganitong klase ng health conditions, medyo mahirap po ito, no? Yung incontinence na ito kasi parang yes, pagka oo. nasa biyahe ka, nasa Nasa labas biyahe ka. ka, oo, magda-diaper ka na. Para sigurado kasi Okay. hindi mo pwedeng basta pabaparahin yung, let's say, kung nasa bus ka at para unless yung bus na sinasakyan mo yung merong CR sa loob. Pero Doc, itong incontinence ba is both for the urine and pati yung poop? Meron po bang ganon? Ano, iba. Yung kasi naman, yung incontinence, ang ibig sabihin kasi nun is pwedeng sa bladder, or yung bladder, yung Okay. mismong pantog mo, or yung, yung nagko-control kasi ng ihi natin. Kasi may muscle kasi na nagko-control doon. Pagka Opo. yung, kaya yung merong mga ibang, lalo na yung elderlies, wala na silang control doon. Yung minsan yung iba, irritable bowel, irritable bladder ang tawag. So sila yung ihi ng ihi hindi nila makontrol. Although mayroon mga medications na kaming binibigay para dyan sa incontinence, pero tulad ng nito, nabanggit nitong ating nag-share sa atin, nakatulong na malaki sa kanya ang ITER. Just imagine, 2 minutes of blowing lang, ang laki ng nagawa sa kanya, na itulong sa kanya. Kaya nga, so how much more, no? So kami po, may advice namin ni Doc Alex sa inyo po, no, na yung likod nyo po, no? Kasi sabi nyo rito, yung parang yung part lang na yun eh. Pero mas maganda po, mas maximize nyo ang health benefits ng blower. Kung at least 15 minutes, i-blower nyo po yung spine nyo para tuloy-tuloy na kung ano pa yung mga nakatago dyan ng mga health concern nyo. At saka mas maganda yan, babata po kayo niyan. Okay, kasi Yes. mas makakapag-produce pa ng maraming stem cells ang katawan natin. So next question, Doc, ang friend ko po may thyroid. And ang sabi niya, tumigas daw ang kanyang bukol sa leeg. Okay. Okay, ganito, lahat tayo ay may thyroid gland. Okay? So, ang mga abnormal condition ay thyroid cyst, thyroid nodule, at saka yung goiter. So, dapat mapa-check up niya para malaman niya kung ano ba itong bukol na ito. Ito ba thyroid cyst, yung simpleng thyroid nodule, or goiter. So, from there on, doon malalaman kung ano ang klaseng treatment. Pero with regards sa ITERA, ang laki po na maitutulong niya. Kasi ito, for the past few days, meron yata akong 2 o 3 na meron silang thyroid nodule. Yung isa goiter talaga, yung isa pa hyperthyroidism, yung toxic. Ginagamitan ko po sila ng ITERA po. So, obserbahan ko po yung mga. Pero ang experience ko po, clinical experience ko with regards sa mga bukol-bukol, ang galing po ng ITERA dyan. Napakagaling. Sa akin, sabihin natin 75% po ng mga na-treat ko ng ganyan, talagang lumiit yung bukol na. Or meron akong naging pasyente na in 5 sessions, nawala yung bukol niya dito. Okay. Actually, Doc, no, dagdagan ko lang, dito sa Davao po, meron kaming mas malala pa doon sa thyroid, no? May bukol talaga siya dito sa kanyang neck. Tapos naapektuhan na yung speech niya. So hindi na talaga nahihirapan na talaga siya makapagsalita. Pero lo and behold, nung last week po, no, nandoon sa Blue Gray dito sa aming nag-testimony siya, nakakapagsalita na. Kaya nga po kasama pa yung mga kanyang mga anak, mga apo, 'di ba? Dahil tuwang-tuwa po. Full force Although sila, syempre ano? yung bukol niya nandoon pa, pero syempre nakaano na, lumiliit na siya. Tapos ang importante sa lahat, nakakapagsalita na siya. So meron palang mga worst case na mga gano'n na naaapektuhan na yung speech niya. Yes, so Okay. pwede kasi kung sa nasasakal na siya. And then napupush na yung kanyang thyroid dito po. Kaya yung kanyang ang tawag dito yung kanyang sorry, hindi ko maano kasi naapektuhan na rin yung voice box niya. Kaya naiipit na, kaya nahihirapan na rin siyang magsalita. Kaya pwedeng mangyari yun. Okay. So yon. So malaking tulong yung ating iTerra Care blower doon. Okay, so next will be
Saan na ba siya? Ayun, Doc, pwede po ba sa paa na natapilok, namaga, at nagkasugat, okay lang po ba na i-blower sa area lang po na kung saan namaga? Sabi ko Yes. kasi sa client ko, spray ang charged water yung paa tapos i-blower. Yes, sige. So for any ang ano natin sa mga injury. So sinasabi natin meron tayong tinatawag na rise. Pag halimbawa natapilok o kaya ay yung basta namagang bigla, secondary to trauma, whatever, natapilok or parang nataganan. Ang ginagawa natin is yung rise. Rest, isabihin ay ano mo, ipahinga mo, huwag mo ilakad ng ilakad mo, ano. Tapos ay tawag dito, immobilize. Yun ang immobilize, sorry. Immobilize, ibig sabihin nun, wag mong nang kikibukubuin, tapos compress. Sabi na, yung pwede mong ano na yun. Tapos alam mo ng aso-iso. Ganun ang ginagawa natin. Ano, para hindi na mamaga. Then, bakit, parang kumbaga, parang kontra. Diba? Diba ice ang ginagamit natin? Kasi basta initial injury, ang ginagamit natin ice. Kasi yung ice ay magpe-prevent yung cold, magpe-prevent ng inflammation. Inflammation. Initially, yun ang kiano mo. Pero once na na-apply mo na yung principle na yun, ay dapat ay pwede mo nang gamitin ang itera. Pwede ganun. So initially, yun muna ang gagawin. Then kasunod nun, itera na ang gagamitin ninyo. Alright, so thank you, Doc. So next is, Doc, the condition of my client is breast cancer survivor. Mhm. But 1 week na po na meron current pain sa both groin and the stomach and is bloated na po. Yung kulani po sa groin is something hard. Okay. So, ganito yon so sabi nga natin na operahan na siya, pero during that time ba na naoperahan siya, nagkaroon na ba ng, let's say, na-involved na ba yung metastasis na sinasabi? Kasi pag nagkaroon ng metastasis, although naoperahan siya, pero yung may metastasis na sa ibang areas ng body niya, so yun po, pwede. Halimbawa, yung lymph nodes niya, yung kulani sa singit, pwedeng lumaki yun. Tapos kung meron ng problema sa yun, magkakaroon na siya ng ascites. So, mga complications na po yan ng possibly na nagkaroon ng metastasis na yung pong kanyang pan. Although na-operahan siya, pero nag-metastasize na po yung kanyang cancer po yun. Okay. So paano po, Doc, ang magiging ano nun, kung saan niya i-blower kasi breast So, cancer sa siya, akin yung ganyan, ka-breast. talagang yung basic protocol ang importante, and then the spine. And then kung meron kang mga concerned areas, let's say yung sa groin, Sa groin. i-blow mo po yun, i-blow mo yung kan, and then 15 minutes bawat isang side ng groin, and then other 15 minutes po dun sa stomach. Kung yun po ang nakikita nyo, may problemang maigi. Pero don't forget po na gawin ninyo ang basic protocol. Yes po. And then pwede rin siguro, Doc, na idagdag natin i-blow yung yung stomach niya kasi kung Yes, yun na nga. bloated, Yung dito, yung abdominal area, yung groin abdominal, at saka yes. abdominal area, yun na nga yung Yes, nabanggit ko so. na dapat Kasi i-blow malakas, niya. malakas po yun, Doc, na magpalabas talaga ng mga gas spasm Hmm. pagka naiinitan. Okay, so next is, Doc, tumigil daw siya mag-blow. Ito yung kanina, dahil ang bukol sa leeg niya ay tumigas. Ano po, ito yung kanina, Doc, yung may thyroid. So dahil Okay. tumigas, itinigil niya yung pag-blower. So ano po ba daw ang itutuloy niya po ba or stop niya lang po muna na mag-blower? Gano'ng katagal na kaya niyang ginamit yung itera? Pero para sa akin, ituloy niya lang, ituloy niya. Maring initial reaction lang yan, pero habang tumatagal, unti-unting liliit yun, lalambot at liliit yun. So yan ang experience ko sa aking mga pasyente na may mga bukol-bukol dito. Kahit nasa gitna, kahit nasa tabi, basta bukol, sinatsaga. And sa kanton yung kanina, sabi ko nga sa kanya, tsagain mo hanggang ako 30 minutes per session. Pero kasi ngayon ginagamit ko is yung Pro. So 15 minutes na lang. Dati nung classic ang ginagamit ko, 30 minutes ko pinap sa pasyente. Ngayon, pag Pro na, ay di 15 minutes na lang. 10 Oh, sessions. Then after that, i-evaluate ko siya kung ano nagiging resulta. And so far, after 10 sessions naman, maganda. Yun na nga nabanggit ko, nakuha ko actually, nalimutan ko na namang
dalhin yung patient's card, kasi nung minsan ni-review ko last week, nabanggit ko tungkol sa stroke patients, so napakaganda talaga ng Itera. So pagka kayo mga may stroke patients, at recently lang sa akin, 3 months or less, madali. Kasi meron na naman ako isang naging pasyente, itong week na to, or last week, nire-refer na naman siya nung isang pasyente na sabi ko na, let's say, pumunta sa akin ng isang pasyente, stroke patients. Dok, pumunta po kami dito dahil sabi po nung kapitbahay namin, dito daw po siya nagpagamot. Na paano ba yun? Stroke po. So, sino yun? Tinignan ko yung sa file ko, yung card, tapos binuklat ko. Then, ni-review ko, and nakita ko yung pasyente, sabi nga nung pagkamag-anak noon nung dalhin po dito namin, buhat-buhat po namin. Hindi po yan halos makalakad. Hindi po yan makasalita na maayos. Then, sabi ko, kinamusta ko? Ano nangyari na? Aba, ngayon po ay nakakatrabaho na siya. Nasa bukid Kapag yung as normal as in, walang anumang nangyari. And then may dumating na naman, pangalawang pasyente, na yun na naman ang nire-refer ulit. Yun po so sabi ko, ang ganda talaga ng effect ng Itera. Sabi nga niya, ito mo, yung word of mouth, kasi pag naranasan nila, na-experience sila, na gumanda sila, gumaling sila, so sila ang mag-ano sa iyo, sila ba yung mag-advertise sa iyo na, doon kayo pumunta. Kasi ginamitan ako ng gano'n. Sabi na, pagpapatherapy po kami, sabi ko, sino nagsabi sa inyo? Yung pong kapitbahay namin. Ang ibig sabihin, pag magpapatherapy, Itera yon pag pumunta sa clinic. Ganon yon. Okay, so thank you, Doc. So next is, Doc Ibay, okay lang ba na ma-blow within 6 minutes in 1 liter of water? Wala po bang overdose po? Wala naman, pero bakit mo tatagalan kung pwede ng 1 to 2 minutes lang? Di ba? Ah, Wala namang yes po. diferensya. Wala namang overdose o overcharging. Pero bakit mo tatagalan? Pwede namang in 1 to 2 minutes, yun ang effect din nun. Yes, so tama po, no? Makakatipid ka. Yes, Iano mo na yes. lang sa pag-uwad. So, yun pong ganong katagal na 6 minutes, yun po yung mga nasa at least 5 liters or mga Yung mga malalaking alam container mo, na po alam niyo ba yun. yung tapayan na sinasabi? Yung tapayan, yung mga ginagamit ko yung iniiba ka ng tubig. Yun, Yun, siguro yun. 6 minutes. Yun, mga 6 minutes, yung mga Mm. malalaki na po yun, no? Yes, No, so mga and then meron ilang, nga ako nabasa ko din yan, yung sa structured water. Let's say, halimbawa, ni-charge mo yung isang pitsil. Pag ini-dilute mo yon, ililipat mo sa isang timba, yung na-dilute na tubig, yung sinalina mong tubig, will be as same as yung chinarge mong tubig na gano'n. Gano'n na rin daw ang effect noon. oh Yes, wow. binasa ko, ni-research ko din kasi yan Kasi nung una may nagtatanong, pwede bang palamigin? Pwede bang painitin? Pwede bang So nung ni-research ko na, yun nakita ko, kasi ang atin namang terahertz charged water is structured water. Yun po yun. So doon ko sa structured water siya tinignan. Alright. So, yan it's a added information about just sa charging the water kasi po napakaraming tanong tungkol dyan sa charged water na yan. Okay, so hindi naman tayo po masyadong magiging technical masyado doon sa ating procedure sa pagbo-blow ng ating tubig. Kumbaga, yung concept niya lang po, basic lang po, no? So, yun lang po yung intindihin po natin. Kumbaga, i-generalize na lang po natin yung application, okay? Wala lang po masyado ng technicalities tungkol doon. Okay, so malaking tulong po yan. Okay, next question is, Doc, tanong ko lang po, may therapy po ako sa breast cancer na pumutok sa breast niya. Okay. Nakuha niyo po ba, Doc? Oo. So, Okay. kasi pag gano'n na it is either halimbawa, kasi breast cancer na nagkaroon na nagpumutok na, ibig sabihin late stage na yon. Late stage na. Oh, So, all right. yun, ganun yun. Kaya pumutok na, nagkasugat na. Late stage na yon. Kasi mga first, second stage ng breast cancer, wala lang, bukol lang ganun. Pero pag nagputok na, late stage na yon. So, sorry to say, na, siyempre pag late stage na, sabi nga natin, don't expect naman na gano'n. Pero at least yung quality of life niya, so malilesen po yung pain kasi number one, kahit po anong cancer, lagi silang in pain.
Tapos yung kanilang pong laging nanghihina, mahina din kumain. Siyempre, mahinang kumain, mahina ang katawan nila. And then, problema po ang pagtulog. So, at least kung gagamitan nyo po ng ating Itera hair blower, so at least yun, malelesin ang pain, gaganda po ang pakiramdam niya, medyo ang kanyang appetite, medyo hindi naman po ganun yung magiging parang magana siyang kumain. Pero at least makakakain siya. And then, yun pong isa pa, maganda po ang tulog. Nakakatulog po sila. Compared po dun sa mga hindi. Kasi nung meron po ako naging isang patient, nasa hospital siya, actually sa PGH. So nung nandun sa PGH yun, cancer. So sinapat naman yung mga relatives, sabi nila, wala na. Pero sabi na, pwedeng ilabas, pwedeng ito. So nag-decide sila na doon na lang sa hospital. Kumbaga sa kanila ay so habang nasa hospital, nagpaalam naman sila na paggamitan daw yung Itera. Sabi nga nila, nung hindi pa ginagamitan ng Itera, hindi po makatulog. Lagi po may masakit ang tiyan. Tamad pong kumain. Pero nung nag-Itera last year at 2 years, mga 1 year ago ito nangyari. Sabi nila, nung una po ginamitan po namin ng Itera, hindi na po masyadong sumasakit. Nakakakain na po siya at maganda po ang tulong. At least, sabi nga nila ay, hindi naman po kami parang yung para po bang naawang maigi sa kanya na kumbaga nagsasuffer siya nung kanyang condition. So sabi po niya, yun po ang naitulong. And then meron din po ako naging isang pasyente no na cancer sa cervical cancer. Uterine cancer, ganon. So ganon din, hindi tinapat na rin sila ng doktor na hindi na rin pwedeng operahan. At kung operahan, baka mas lalo mapadali. So sila ay nag-purchase ng Itera. So bago-bago pa noon ako nag-ano. And then yun nga sabi nila, salamat po Dok. Kahit pa paano po, hindi kami parang masyadong, parang naawa doon sa nanay nila. So sabi nung nasa bahay na lang, nung ginamitan ng Itera Care, medyo, dati po hindi kumakain. Yan. Tapos lagi pong nag-iiyak. Nung gamitan po ng Itera, nakakakain-kain na po. And then hindi na po siya nasasaktan at maganda po ang tulog. Although, na rin po yung pasyente. Pero sabi nga nila, during yung mga panahon pong yun, hindi naman kami masyadong anong term doon, parang nahirapan sa pag-aalaga sa nanay nila. So, ganun po yun. Okay. So, next question, Doc, is kakatapos ko lang magpa-check up sa heart center at findings po is heart failure. Kaya laging may chest pain at kumikirot lagi sa dibdib. Nakapito ang gamot na ibinigay sa akin, kaya ano pong magandang oras ang Itera? Araw-araw po na twice a day at minimum of 30 minutes, tsaka sa dibdib po ba ang focus? Okay. So, ang tawag doon sa iyong condition is congestive heart failure. So, talagang medyo bibigyan ka ng, correct, baka ikaw ay may hypertension. So, yun, bibigyan ka ng pang-hypertension. Bibigyan ka din ng para pampaganda ng tibok ng puso. Pangalawa, pwedeng bigyan ka rin ng mga diuretic, pampaihi. Kasi, ibig sabihin, ang puso mo ay hindi na masyadong nagpapump ng maigi. So, kinakailangan ay i-correct kung ano yung naging cause nun. Kasi most of the time, ang congestive heart failure, ang nagkakos niya may hypertension, may alta presyon. So, ang gagawin po sa iyo, yung mga binibigay sa medications, tuloy mo lang, and then dapat na-follow up ka din po ng doktor mo. Siguro kung sinabi sa'yo after 3 months o after ganitong babalik kayo doon. Pero sa akin, maganda po sa mga experience ko na let's say yung meron silang symptoms na po ng aside from congestive heart failure, meron na sila nung pagbabara ng puso, yung ischemia o tinatawag ng coronary artery disease na po ang tawag doon. Nung ginamitan po, nagbili siya ng kanyang Itera, yung dati siyang madaling mapagod, pananinikip ang dibdib, konting lakad lang, parang nahingal na siya o yung pagod. Nung gumamit po siya ng Itera, pinafocus ko po yun mismo dun sa dibdib. Yung tapat po ng puso natin. Tapat po ng puso? So, ito po ang tapat ng puso. Itong dibdib. So, doon yung focus. 15 hanggang 30 minutes. Marami na po ako nakita, nababasa ko sa mga testimonials po. Yung regarding sa puso, magaling po, maganda po na yung isa po, yung arrhythmia. Yung arrhythmia naman, ibig sabihin po nun, irregular ang tibok ng puso. Ang tibok po ng puso ay
labdob, labdob, labdob. Yung kanya po, labdob-dob. Kumbaga po sa naglalakad na ano, yung tawag dito po, yung ano, tawag dito, natatalang ang tawag namin dito sa amin, yung parang yung imbis na regular, labdob, labdob, tugtog, para Oo. bang Ah. nagkakano. So yun po, nakokorek po yun ng ITER. Meron po akong naging ano dyan. And then yun nga pong isa na magandang na ano to is yung mga may symptoms po ng coronary artery disease. Ibig sabihin po nun, nagbabara ang kanya po. Diba? Isa pang binibigay kasi sa mga may coronary artery disease, yun pong vasodilator. Yun pong tinatawag na isosorbide. May mononitrate, dinitrate. Yun yung lalagay po sa Almadina pag ninatake or may iniinom. Ang ginagawa po kasi noon ay pinapaluwang yung arteries. Di po ba? Ang isang ginagawa ng ating artery is it improves microcirculation. So doon po sa action po ng nagagawa ng Iteraken, yun po ang nakakatulong na malaki sa ating puso. Kaya doon po nyo itatapat. Ano po? Okay. So Doc, thank you no dahil at least na-clear din na pupwedeng gamitin o i-blower doon mismo sa tapat ng heart. Kasi Yes, po ano siyempre yung iba natatakot na okay, oo. i-blower. Sige. Yan. Yun. So ang isang ano lang natin is yun ngang wala lang dapat silang stent. Ibig sabihin kasi na may mga angiography, di ba? Angioplasty Yes. Yes ang po. tawag doon, stent. At saka huwag din po yung merong mga nagka-replace ng valve replacement. At saka huwag din po yung may mga pacemaker at saka yung defibrillator po na naka-implant po. So huwag po yun. Ano po? Yun ang mga Okay. dapat hindi gagamit ng direkta po doon sa. Pero you can use Itera sa iba-iba pong kwan. Pero Yes. you cannot use yung Itera Bio, you cannot use your Itera Bio Life. Pagdating po ng meron ng mga ganyan po. Yan po, ano? Okay. Okay. So, thank you, Doc, no, for the clarification para at least ma-maximize natin yung epekto ng ating blower. So, Doc, wala naman pong advisable ng kung anong oras ibo-blower yung Okay. ano, yung Wala po, nagkaroon wala ng. po. Okay po. Okay. So, thank you, Doc. So, next is from Jenny of Butuan City. Good evening, Doc. The best po ba ang Itera Bio sa less than a year pa lang na paralyzed? Ano po ba mga dapat tandaan before and after gamitin ang bio? Okay. Para sa akin po, although maganda po ang bio, pero mas maganda po, right after gumamit ng bio, gamitin niyo po din ang inyong Itera hair blower. Mas maganda kasi napo-focus niyo po ang eksakto. Kasi ito po yung protocol na pinapaano ko with regards to Yes. stroke sa akin po ho. So, 'di ba? Sabi ko nga po, ang stroke ay problema ay sa brain. Okay? Is either nagkaroon ka ng ischemia, tawag dito po, yung nagbara yung ugat mo, or nagkaroon ng hemorrhage, pumutok ang ugat. So, ang ginagawa ko po doon, ang aking protocol pong pinapagawa, which is yun nga po, yung kinikwento ko lang kanina, na yung isang stroke patients na after 10 sessions, binilang ko yung record niya kung ilan kasi pinapalagi kong date kung kailan pumunta. After 10 sessions, sabi nga nung mga patient, kaya hindi na po bumalik, magaling na po. So, let's say, kasi nakikita sa CT scan kung ano yung nasaan ang lesion mo o saan nagka-injury. Kung left ba yan or right ba. So, kung nasa CT scan, nakita nyo na ang injury ay na doon sa left side, doon nyo i-focus po i-blower. Hanggang 50. Pero yung medyo, yung natotolerate po ng pasyente yung init. Tsaka medyo maingay. So medyo i-con po ninyo. And then, kung left side po ang naapektuhan ng brain niya, ang ibig sabihin, ang mapaparalyze po ng kanyang is yung opposite. Kung left ang na-damage sa brain, so yung right po niyang extremities, yung po ang mapaparalyze. Doon nyo po mapapansin na hindi niya maikibo. So, ito naman po ang ipoblow nyo, yung upper extremity at saka yung lower extremity. 15 minutes, 15 minutes po. Napakaganda po dyan. So, pero pwede nyo pong gamitin ng Itera Bio. Pero nga po sa akin, after using Itera Bio, gamitan nyo po pwede pong classic, yung ating premium plus, or yung ating pong pro. Okay, so thank you very much, Doc, no? So tama po 'yon, no? Mas maganda pa rin po talaga yung pag-blower. But of course, maganda po ang epekto ng ng bio. Okay, pero yun nga po no may mga certain limitations siya compared to
to the blower itself. Ayun. So Sabi nga sa po, you cannot bio, replace po yung magiging effect ng Itera Classic, Itera blowers, Itera Care blowers sa Itera Bio. Magkaiba po rin sila. Pero maganda po. Kung meron kayong parehas, di lalo po maganda kung magagamit nyo parehas sa inyo o kaya sa mga pasyente po ninyo. yon. So kung if ever pareho kayong meron na blower and BioLite, we recommend po na i-alternate nyo lang. Huwag nyo pong pagsasabayin. Sasabayin. Lalo na pagka may edad na po. So parang baka masobrahan din yung yung katawan po natin. Okay, so alternate. Kung kayo po ay magba-BioLite, huwag po kayong mag-blower. Kung magbo-blower po kayo, mamaya-maya na po. O baga magpalipas po muna kayo ng Huwag lang ilang pong oras. pagsabayin. Wag lang talagang pagsabayin. Okay. Pero pareho pong maganda ang epekto niyan. Okay. So next is, meron po akong kaibigan na may mga moments na literally naghahang siya. Ang ba yung naghahang? Baka nagpa-pass out ba or parang natutulala siguro. So nag-stop siyang magsalita. So for few seconds. Okay, nagpatingin na siya sa doktor at sabi he is a ticking time bomb. Okay, hindi natin na no, kung anong health conditions talaga nito. So will you recommend our device? So ano yan, Doc? Sa ano ba yan? Sa isip o Okay, sa so brain pag po ba kasi ito yung yun, mga yung ganyan? aming term kasi ginamit ay parang parang walking time bomb or Oh. kasi ibig sabihin nun, most likely meron siyang aneurysm. Kasi yung Oh. aneurysm, yun ang kaya sabi na parang ano tawag dito. Kasi anytime pwedeng pumutok yun eh. Pag nag-rupture yun, di madadamage yung utak mo at then yun na pwedeng pag stroke na ang ano mas ano tawag dito hindi maganda kasi ang prognosis with ng hemorrhage or aneurysm compared mo yung stroke na ischemia lang yung nagbara lang. So kaya sabi niya parang is like a walking time bomb. Time bomb. Okay. Oo. So Parang kung gano'n ganun, yun. Doc, na medyo crucial yung no, yung health condition ng niya, is recommended ba na i-apply ang device natin? So ganito rin yun, so para to be sure, so dapat ang tawag dito, hindi ganoon parang ganyan magiging ganun ka-aggressive. So i-try nyo Okay. kasi alamin nyo yung anong total yung condition niya, pero sabi nga huwag kayo masyadong mag-agresibo kasi anytime may mangyayari sa kanya kasi kaya nga parang yan yung sabi nga natin parang time bomb na anytime pwedeng magsumabog yan, baka matsempuhang nagboblo, tinitherapy ninyo. Tapos ganun, di kayo masisisi. So, medyo be discreet sa inyong gagawin po. Be careful. Wag basta upak Okay. ng upak. Tama Baka po na baka, matsempo kasi sa inyo Baka baka mapatapat sa inyo. matsyempohan eh. Oh, yun lang na mahirap mapasubo, 'di ba? Mm, Although gusto siya, alam naman natin na talaga makakatulong, pero yes. syempre no, ayaw lang natin na yung fault is mapunta sa atin. Okay, so thank you. Ay, Doc, may bukol sa may baba ng kilikili, nangangalay na ang laman ng likod ng kilikili. Ayaw pong ipa-opera. Paano po paggamit ng Itera Care? Pati likod, nangangalay na daw po. So most likely pag mga ganong bukol sa kilikili, baka it's either a lymph node o baka lipoma. Yung lipoma kasi yun lumalaking lumalaki pero hindi naman po delikado. So una ay ang ano po natin doon is siyempre dapat ipa-check up niyo po sa doktor and then alamin niyo. Pero wala naman pong masama na gamitan niyo po ng ating Itera Care blowers. Wala pong masama. So paano po yun? I-focus niyo po doon mismo sa may mass, sa bukol, 15 to 30 minutes, 2 times a day. Pero dapat po sabihin niyo, magpa-check up po siya para malaman niya kung ano yung klase ng bukol po. Huwag naman, baka po yun ay cancer. Baka may sabihin niyo, ay wala, kaya ng Itera Care yun. Tapos cancer pala. Pagdating, so umiiwas din po tayo, iniiwas to din po kayo dun sa mga posibleng maging, alam niyo po, minsan may nagtatanong sa akin, may nangyaring ganito, takot na takot sila. Baka daw sila ang sisihin dahil ganito, gano'n. So para nga po kayo, medyo huwag niyo pong sasabihin na, ay, 100% gagaling sa Itera ka, 100% mawawala yung bukol niyo. So, sabihin niyo, lagi pong sabi nga ay
if symptoms persist, consult a doctor. Ano po, pwede naman po yung i-try po yan. At kung sa tingin po ninyo, sasabihin ng pasyente, maganda, lumiliit yung bukol ko, nawawala ang sakit ko, ahead. Pero pag napansin po nung tinagin yung pasyente, ay lalo pong sumasakit, lalo po, wag niyo na pong ituloy. At baka pagdating ng araw, ay kayo ang sisihin. So, wala naman po Yes. nga masama mag-try. Okay. So in short, kailangan malaman muna ano talaga yung health condition, no? So kung benign naman, sabi nga ni Doc, okay lang. Pero we want to make sure na sana hindi nga siya ano, hindi siya cancerous, Kasi 'di basta ba? bukol Para po, ano, yan, sige, ang kami, halimbawa ako, pag may bukol yan, so at least doktor ako, alam ko kung ano po yung possible na ano, katulad nitong minsan, meron ako sa pang pasyente na merong bukol sa leeg, elderly na siya. Eh sabi nga ng mga anak, Nay, ano po natin, punta ka po kayo sa ano, at ipa-biopsy po natin. Di sabi ko, ganito gawin natin. Bibigyan muna kita ng gamot ng pantunaw, i-try po nating i-gamitan ng frequency na Itera o yung isa pong ginagamit ko. Eh, pagalipas po na 1 linggo, lumiit na. O, tapos, di pinabalik ko ulit, biniblower ko ulit. O, katapos kanina balik. O, sabi ko po, tignan niyo po, di mo, kung kayo ay nagpa-biopsy agad, eh, matatakot pa kayo. Eh, wala na yung bukol niya, di ba? O, ganun lang po yun. Kasi parang kayo din po, isubukan ninyo. Pero kung sa tingin po ninyo, yung ganung bukol ay nagpe-persist pa rin after ilang sessions po ninyo o lalong lumalaki, sabihin niyo po, check up sa doktor para po sigurado. ayun. Sige po. Thank you, Doc. Next naman is, ito naman pong case na to is katatapos lang ng operation ng thyroid nodules. Mm-hmm. So, pwede po ba daw na i-blower na siya? At kung i-blower, saan po pwede? Pwede po, yung mismong pinagtanggalan ng thyroid nodule, okay lang po yun. So, Okay. So, okay lang po yun. diretso na. Okay, okay. So, Doc, ask ko lang po kung pwede gumamit ng Itera sa may kidney transplant. Transplant na ito. Mm-hmm. Ibang case na para Okay, sa so asawa ko. actually, yung kidney transplant, hindi naman tinatanggal, nadadagdagan, kaya nagiging 3 ang bato nila. Oh, Dinadagdagan hindi tinatanggal yung ng pangkining kidney. Hindi inaalis, kundi dinadagdagan pag may transplant. So, okay lang po na yan. Okay, wala naman po. Kasi sa pag-transplant, tawag po dito, wala naman po yung, although it's a foreign body, to sa katawan, kasi hindi po yun do sa katawan ng may kundi transplant. Pero wala naman po dong mga sabi, let's say may mga metals o mayroong pong pong mga delikado. So mm-mm. pwede pong gamitan ng Itera po yun. How about po, Doc, sa yung wound nun, nung operation? Pwede po. Yung sa ganyan, madaling Pwede. maano pa nga po ng Itera, yung di ba, ang Itera, terahertz facilitates wound healing. So yun po ang Yes. po. Okay, okay. Siyempre, no, hindi na naman niya nagbi-bleed yun. Yun lang, doon lang naman natin binibigyan ng precaution pagka bleeding, huwag hindi natin. Pero pagka okay na, mas mapapabilis pa yung healing. Okay, so grabe, no? 3 na yung kanyang bato. Okay, ang dami niya na. Okay, so next is Miss Rose, are you really raising your hand? So kung ano, mag-message lang po kayo if you are really raising your hand and you want to ask personally kay Doc, i-unmute ko po kayo. Sige po, next is, Doc, paano po i-blower yung nagkaroon ng edema, both feet and legs? Mataas po kasi ang uric acid niya. Meron po siyang gamot sa uric acid. Pag umiinom po siya ng tubig, doon daw po siya nagmamanas. Pero nagpa-ultrasound po siya, normal naman po ang result ng kanyang kidney. So, saan part ng katawan pwede i-blower yung case niya? Edema daw po, Doc. Okay, so yung edema, yung nagkakaroon ng pamamanas, maraming pwedeng cause. So hindi lang sa kidney. Pero pwede kasi yan ay sa puso, pwedeng sa liver. So kung Hmm. papaano, so dapat, yun nga, kasi hindi ko masabi bakit kidney lang ang parang
tinitignan nung kung sakali kasi hindi lang kidney kasi ang magiging dahilan, at yung ang pagtaas ng uric acid per se ay hindi rin mamanas ka. So merong ibang reason. So yun na nga, ako binibigyan sila ng pampaihi, diuretic ang tawag doon. And then kung paano ibublo, so unang mga dapat gawin is dapat ay huwag mong laging anong tawag dito, nakalawit ang paa. Dapat kung halimbawa, huwag kang uli ng uli, yung lakad na lakad kahit sa bahay, tapos itaas mo yung paa mo, ipatong mo sa halos ka level nung hita tawag dito ng pigi mo, ng puwet mo para nakaganon. So para hindi nagkakaroon ang by gravitation kasi ang tubig, yung edema, yung fluid, bababa at bababa. So dapat nakaganon. And then kung gagamitan mo ng Itera, i-blow mo from the tip sa foot paakyat. Ganon ang direction. Parehas, 15 minutes bawat isang leg. Pero kailangan ay di alamin mo kung anong naging cause. Hindi mayapat okay ang sa kidney mo, walang problema. Yun nga, pwedeng heart, pwedeng liver, or some other pa. Hindi lang Okay. kidney ang dahilan. Pero yung uric acid mo na tumataas, hindi yun magiging dahilan ng magkakaroon ng edema. Alright. So, yun, kailangan magpa-check up pa ng talaga. Okay, kasi minsan hindi yan nakukuha sa isang simpleng check up eh. Ako mismo personally, may nakapag-ultrasound ako mga 2 months ago. Tapos parang clear. Pero lately nagpa-ultrasound ako, yun, may nakita. So, meron talagang kailangan thorough ang yung magiging tapos pagpapa-check up. Kasi minsan parang hindi siya lumalabas sa simpleng Oo. lang. So, Yes, kailangan. kasi possible kasi kung may problema ka doon sa kidney mo, hindi naman ultrasound ang tinitignan with regards kung magkakaroon edema. Yung creatinine ang tinitignan, hindi ultrasound. Kasi ultrasound ay normal ng ultrasound, hindi ibig sabihin. Pwede pa rin meron kasi baka yung kidney mo, yung tinatawag natin kakaroon na chronic kidney disease or pwedeng acute kidney sound yun. Tama sabi mo, hindi lang sa ultrasound sinecheck kung may problema ka sa kidney mo. Yung yung kidney disease. So yun ang isang sinecheck sa ganyan. Baka BUN Okay. kaya ang tawag natin ay kidney function test ang tawag. So, tama, no? Magkakaiba kasi ang nun ang epekto nung pag-check ng creatinine at saka yung ultrasound. Magkakaiba ng kanilang epekto. Alright? So, sa tingin ko po, nagtatanong itong si Miss Rose. So, Miss Rose, sige po, you can unmute para po diretso po kayo makapagtanong kay Doc Alex. Hello, Doc. Yes, good evening. Good Opo, morning. nagkaroon po ako na-diagnose po ako ng ovarian cancer dyan sa wikig ko. Kasi nung May 1 po, may lumabas po na dugo, spotting. Nagpa-check ako agad, pero gumagamit na ako ng Itera. Siguro kako na paano ako nung Itera. Na ano yung lumabas, at least may lumabas na dugo. Kaya pumunta po ako kaagad sa oncologist. Yes. Ang ginawa po nila sa akin, in-schedule po ako sa 19 para sa laparoscopic surgery. Ano po gagawin ko ngayon bago mag-surgery? Makakahabol pa po ba yung Itera ko? Okay. So, ano po ang kasi depende po kasi ang mga doctors po kanya-kanya po yan ng opinion. So, meron po Opo, Doc. halimbawa may mga doktor na na konserbatibo. Ibig sabihin po nun sila gagamutin muna kayo ng gagamutin. At meron naman pong ibang doktor na pagkakitang ganyan, hindi dapat operahin agad. So, yun na nga po. Kaya nga po yung iba ay humihingi po ng second opinion. Let's say, Opo, halimbawa Doc. po, pumunta sila sa doktor na ganito, sinabi, pumunta sila sa second doktor. At kung magkaiba Opo, sila opo. ng doktor ng Opinion. sasabihin, yun pong pangatlo. Parang po ba may magdi-decide kung 2 out of 3 para po gayon. So, sa akin po, yan. Kasi ilang taon na po ba kayo? 68 po, Doc. 68.
So, Opo, Doktor. ano, ovarian problem ang inyo? Opo, Sige. Kasi So, nga ganito po po, na, hanggang, opo, sige, sana po makaano kayo ng second opinion bago po kayo magpa-opera, Pero habang nag-ano po kayo, gamitan niyo po pa rin po. Although sabi ko siguro dati is yung kaya kayo nag-aitera is yung para pong yung at ginang basic protocol, wala pa kayo ng mismong problema sa ovary. So ngayon po, opo, mas mag-concentrate wala po kayo doon sa inyong pelvic area. Yung sa may ano po, puson, so gawin niyo po hanggang 30 minutes po. opo. Mag-aitera po kayo ng 2 times a day aside from po doon sa inyong basic protocol pong ginagawa. So, kasi minsan meron na rin po nagtanong yan bakit sabi daw po ang Opo, Dok. aitera hindi kayo parang maano sa cancer. No? Kasi ang cancer cells nga po, yan po ay anong tawag po dito, sabi nga po namin napaka mailap. Okay? Sa totoo lang po, marami na po akong kakilala. Minsan Dok. meron kaming kamag-anak na siya po ay talagang kompleto sa check-up. Isang malaking ospital po sa Quezon City. Pag pinabalik siya ng doktor, babalik siya. Okay? So meron siyang ginaano. Pero after 2 years po naginagamot siya. Alam niyo po ba, hindi ma-discover kung bakit siya nagkaroon ng cancer. And then, nung ma-discover nila gayon, sabi ng doktor, wala na po tayong magagawa. Imagine, millions ang ginastos nila. Nangyari po yan. So, parang ganun din po. Wag naman po natin sabihin na, ay bakit ako nag-aitera? Sabi, hindi ako magkaka-cancer. Kasi ganun nga po ang cancer cells. Nagtatago po yan. Hindi po natin nga po, basta po Dok. yan. Umaasa rin po ako na makagagaling pa po ako. Yun nga lang Opo. nagpa-DNC po ako before that kasi nga May 1. Tapos May 1 nag-bleed. Maliit lang na bleeding. Tapos punta ako kaagad sa OB-GYN. Then nagpa-DNC. Yun nga lang lumabas serous carcinoma yung yung biopsy. So, hindi po ako nagpapalipas ng oras, nag-consult na po ako sa OB. Tama po yan, tama po. So yun, gamitan niyo po ng aitera, katulad po nung nabanggit ko, i-concentrate niyo po doon sa pelvic area po ninyo. Opo, Dok. Thank you po. Pero, Opo. God bless po. Sana po ay pakuha po natin sa dagdagan pa natin ang dasal. Opo, thank you so much po, Doctor, for your time. Okay, so thank you po sa inyo. Next is, itatanong ko po, Doc, kung pwede sa akin gumamit ng iTera Care kasi may titanium metal plate po ako sa likod. Kasi nabasa ko, di pwede ang tama po. Okay, so kung most likely nagkaroon ka ng mga baka sciatica siguro or kung whatever mga spondylosis So ang iTera ay pwede na yung blower iTera classic blowers pwede pong gamitin, just avoid po yung area na meron kayong implant na metal. So sa likod po, kung alin parte po ng likod po ninyo ang meron above and below it, pwede niyo pong gamitin ang iTera. Pero hindi niyo po dapat gamitin ang Bio at BioLite kung meron kayong metal implants. Okay. So ito naman po, Doc, nagtatanong siya kung meron na daw ba, gusto niya sanang makuha yung comment nyo sa Oxytap if ever na kung kayo daw po ay gumagamit sorry to say, actually magpo-purchase pa lang ako. Wala pa akong na-advance yung question. Hindi kasi ako nag-discuss ng Oxytap. Although, binabasa ko din. And then, I'm reading yung mga studies na regards sa oxygenated water. Kasi yung mga nakikita ko, isin yung mga bottled. Di ba? Yun yung sinasabi nung ating nag-discuss ng dati nasa Thailand tayo. Thailand. Okay. Di ba sinasabi? Iba kasi yung bottled na oxygenated water. Kasi once nabuksan mo yun, sa pagbabattle pa lang nila, hindi na katulad. Unlike yung Oxytap na fresh talaga na natin yung oxygen. So, na-discuss na before na what's the importance of oxygen. So, based po doon sa pero Oxytap per se, sorry to say, hindi po ako ang nag-discuss po niyan doon sa ating iTera Care We Care Academy. Pero pa lang po. So far, kaya interesado po ako, nakita ko naman po na talagang medyo promising po. Promising. Yung yes.
Yeah, magpa-purchase pa lang po ako. Yun, na-advance nga po yung question. So, balitaan natin kay Doc para at least yung tanong nyo, ayan, mas marami lang masasagot si Doc kasi actual Yes. experience na yung Mm-mm. kanyang mai-share sa Yes, atin with so regards sa Oxytap. And just to add, magkakaroon po tayo ng ng parang Oxytap Caravan information sa itong month ng June. Okay, meron pong mga taga head office po na magko-conduct ng mga information dissemination about this Oxytap. So abangan nyo lang po ang schedule natin sa mga group chat po natin para sa schedule ng ganitong caravan. Okay, with regards sa Oxytap. At saka yun nga po, no, mabilis pong maubos ang ating stock ng Oxytap. Paubos na po halos sa ibang mga sa ating stockist. Sige po, tuloy pa meron ba po yung dito. ating tuloy pa ba yung promo? Ang promo is until Friday, yung June Oh, 7. so bukas Okay. magpo-purchase na, nagpa-reserve na ako. O yun, basta may reservation galing kay Sige. Doc Ibay, approve na agad yun, reserve na agad yan. Okay, sige po. So merong dito, no, nagre-raise ng ng hand. Sige po, si Sir Dennis, pwede po kayong mag-unmute. Go ahead, Sir Dennis. Go ahead, Dennis. Go Okay na? ahead, go ahead. Ay, baka nataas na lang ng kamay niya. Ayaw niyang Alright. Okay na po. Sige. Okay, sige, Yan. Dennis. Sige. Oo, sige. Ayan. Magandang gabi po, Good Doc. evening. Okay pa pong gamitin yung eye taker sa mata kasi nanglalabo po yung mata ko. So ganito, ilang taon ka na ba? 42 po. 42. So, pero ikaw ba ay nakapagpa-check up na sa isang espesyalista sa mata, yung ophthalmologist or siya kahit sinong doktor? Opo, nagpa-check up na po. Actually, Okay. meron na po akong glass. Oo. Pero Yan. minsan, sumasakit pa rin yung ulo ko po kasi kahit may glass ka, sumasakit pa rin po. Okay. So una, ikaw ba ay walang diabetes? Wala po, Doc. Wala naman. Kasi baka mayroong tumataas ang blood sugar mo, hindi mo na, kumbaga, hindi mo napapansin na kaya para lumalabo ang mata. Kasi yung tumataas ang blood sugar, pwedeng lumabo ang mata nila. So nagpapasalamin sila, although pansamantala, nako-correct kasi. Pero yun pala, kaya tuloy-tuloy pa rin ang lalabo is because of diabetes. So make sure lamang na hindi tumataas ang blood sugar mo. Ngayon, tanong mo kung pwede bang gamitin ng Itera. Yes, pwedeng-pwede. Kung parehas na mata, pwedeng nakapikit or nakamulat, pero ako I prefer na nakapikit ka. I-blow mo lang yung low heat lang, yung mata mo, 5 minutes each. 5 minutes each. Tapos pwede mo rin gamitan o patakan mo ng before ka mag-blowing, gamitin. Patakan mo ng charged water yung mata mo para mo-moisten parehas sa mata. Yan. Tapos 5 minutes, 5 minutes. Then obserbahan mo for about 2 weeks kung magkakaroon ng pagbabago. And then bumalik ka doon sa doktor na nagsalamin sa'yo. Tignan mo kung nabago na yung lens mo. Kung na. Okay? Mga after 2 weeks, malaking improvement na mapapansin mo doon. Okay po. Salamat po, Doc. Okay. Thank you. Alright. So next naman po is may friend ako na naoperahan sa brain ang husband niya. Comatose. Naka-comatose po siya ngayon. Naka-oxygen din. So ang tanong, pwede daw po bang gamitan ng Itera Care? Yes, pwede po. Pwede po. So kaya lang, ang naging, bakit siya nagkaroon ng brain surgery? Dahil nagkaroon ba ng pumutok ang ugat? Is it aneurysm? Is it yung hemorrhage na sinasabi? Is it yung ischemia? Kasi pagka yung brain surgery po, marami pong indications. May tumor, nagkaroon ba ng tumor ba? So well, anyway, whatever the cause is, kung ano man pong dahilan, pwede nyo pong gamitan ng ito. Pero yun nga po, kung nasa ICU siya, comatose,
magpaalam po muna kayo doon sa nurse o kaya po doon sa doktor na tume-check up po sa kanya. Paliwanag nyo na kung nasa inyo na mismo yung device, ipaliwanag nyo. So, ang doktor naman, hindi naman yan, kumbaga, ang atin namang iTera is non-invasive. So, hindi naman po siguro kayo kokontrahin or most likely papayagan po. So, ang gagawin nyo po ay basta po na lang, kung brain surgery, i-ano nyo lang po, i-blow nyo po yung buong head na po, paikot na gano'n lang sa top of the head. Gano'n na lang po ang gawin niyo. Start po ng 5 minutes, 10 hanggang 15 minutes. Dahan-dahan lang po. So, ganyan So, po yung Doc, nangyayari kasi doon sa ating may aneurysm, di ba? Comatose yun, mm, pero after ilang sessions, nakalakad, nakalabas ng ospital na parang very minimal ang naging sa kanya ng sekwela ng kanyang pagiging nagkaroon siya ng aneurysm. okay. So, Doc, i-recommend din po ba na i-blower din po yung mga extremities aside doon sa head? Okay, kasi as of this kasi itong pa na to, dahil comatose ang kanyang condition, so doon mag-focus sa sa Mm. brain. Pero wala namang kasing nabanggit kung alin ang na-paralyze ba yung kanyang kwan. Kasi kung brain tumor naman, wala naman magiging yan sa kanya, hindi katulad ng stroke. Hindi katulad ng stroke na nagkakaroon ng napapar. Pag brain tumor, actually, minsan walang ganun walang napapar. Pero there's no harm sa i-blow nyo rin po yung kanyang extremities. Okay. And also, Doc, mag-undergo din nung basic protocol kamay paa. Kung magagawa nyo po, kasi pag yung mga ganyang, ang hirap na pong ang hirap ng hibo. Baka yan Ah, naka-intubate pa. okay. Baka Okay, kasi okay. kung kumots, baka naka-intubate pa. Hindi nyo siya maano. Pero pwede nyo pong yung hands and Oo, feet, yung okay na feet. po yun. Okay. Maano nyo lang yun. Okay na. Pwede na. All Mm. right. Yan, yun. Sige. Para at least umpisa lang muna para magkaroon ng stimulation kamay paa and then yung Yes. direction na sa head. All right. So, how do you blow itera sa may sciatica? Okay, so sa sciatica, ang ibig sabihin po noon ay merong tag po, naiipit na ugat coming from the vertebra. Usually, yung lumbar vertebra, yung lima po yun. Itong pinakang lower back na to. Ito yung sacrum, yung sasapnan. So, 1, 2, 3, 4. Ang sciatica po is naiipit po yung L1, L3, 4, 5. Yung lumbar vertebra, yung nerve po doon na lalabas doon. 3, 4, 5. Tapos yung sa sacrum po, S1, S2. So, yun pong malaking, yung litid po yun, magsasanib, malaki. Papunta po yun doon sa likod ng hita, hanggang po doon sa may papuntang hanggang baba ng sa may heel. Dito po sa may sakong, hanggang doon po. So, kaya ang nararamdaman po noon, ang masakit mula sa likod, pwedeng dumiretso hanggang baba. So, either kung alin po, kung the left or the right po ang involved, so doon nyo po i-focus ang blowing. Pwede pong i-blow nyo na yung buong gitna, hindi po left side lang, yung gitna na. So yung pong lower back, hanggang 30 minutes. 30 minutes po, 2 times a day. Doon po inanong sciatica. So, grabe po kasi pagka umatake yung sakit ng Masakit, sciatica. sobra. Sobra masakit ang Yes. sciatica. Yes. Merong ilang lang, yung tolerable, pero meron ako, yung nurse ko noon sa clinic, sabi nga niya, mabuti ka pa po, Dok, nalaman mo na, nasabi mo po sa aking sciatica yung sakit ko. Yun pong, doon po sa ospital, hihintayin pa daw po nila after 3 days yung doktor na magsasabi. Ay, sakit daw, So, during that time kasi, hindi pa, wala pa itong iTera Care noon. So, Oh, nako. wala pa yung iTera Care noon. Kaya, hindi ko siya natulungan. Naoperahan din siya, naoperahan. Pero sabi nga niya, Okay. mabuti ka pa po. Nasabi mo sa akin na sciatic na eh. Ako po, doon sa ospital po, nag-antay pa kami ng 3 araw bago nila ma-confirm na sciatica daw po yung aking nararamdaman. Pero naoperahan din siya. Nako. Kasi Nako, sobrang tagal. sakit daw, sobrang sakit nung kinikwento niya kung yung na Yun yan nga po. naranasan niya. Yun nga po eh. Sakit nga daw po talaga.
So yung next po is yun pong may kakilala ko na may gallbladder. So nag-blow tapos nadagdag yung bukol po. Itutuloy pa po ba niya ang pagbo-blow? So alin ang sinasabi kaya niyang bukol? Kasi kung mga gallbladder cyst, hindi naman po delikado po yun. Yung cyst lang na sinasabi. Usually kasi pag Ah, sa gallbladder, wala naman pong ibang nagiging bukol, kundi yung gallbladder cyst po tinatawag. So hindi naman po yun. Pwede nga yun, pwedeng dumami, pero wala pong ginagawa din. Inoobserbahan lang po. Ngayon, kung okay. sumasakit, wala rin pong problema. Maaaring nagkakaroon lang ng dahil kung uh, binoblow niya, nagkakaroon lang reaction. Pero okay lang pong ituloy yun. Hindi ba Okay. gallbladder stone? Gallbladder stone ba yung kanya? Wala naman po Possible. sinabing stone. Stone. Kasi kung bukol, most likely Bukol eh. gallbladder cyst yun. Pwedeng maliliit lang Cyst. yun at saka hindi naman yun po ganun kadelikado. Hindi rin ino-opera basta-basta. Okay. So, ano po yun, Doc? Itututok lang yung blowing doon Tututok sa lang may doon sa part. doon sa right upper abdomen niya. Kasi yung gallbladder nasa ilalim ng liver. So dito po Okay. itututok sa right upper quadrant o upper abdomen po dito sa right side. Alright. Thank you, Doc. Next is, tanong ko lang po, Doc, yung patient may Parkinson, tapos meron na po siyang sugat sa likod. Ang pagkain niya sa tubo dumadaan. Okay. So, medyo, ano po ito? Medyo Ulit-ulit, serious. say may Parkinson's. Parkinson, tapos meron na po siyang sugat sa likod. Ang Yes, baka pagkain niya sa bedridden tubo na na siya. Tapos sa dumadaan. tubo na pinapadaan ng Naka-NGT pagkain. na to. Naka-NGT na. Opo. Naka-NGT na. Okay. So pwede pa rin naman niyang gamitin ang Itera. So ang pag-focus doon is sa yung kasi neurodegenerative disorder yon, ang Parkinson's. So pwedeng dito po. Dito, forehead, top of the head at saka wag lang may hypertension. And then kung meron siyang kasi yung sugat is bedsore, baka lagi nang nakahiga, nagka-bedsore Yes na. po. So pwede niyo po yung bedsore mismo, spray niyo po yun ng charged water. And then i-blow niyo po yung bedsore ng 15 minutes, 2 times a day. Ayun. So, magda-dry na po yon at the same time, magbo-blower din yung spine niya. So, Yes. mag-accelerate pa ng So, magiging double purpose yung pag-blower doon sa likod. Ako, masakit yun So pagka yung NGT nagkaka-bedsore na. naman niya, kung nakatubo na may NGT, hindi naman po masamang madaanan yun if ever ng Itera. Hindi po kasi ang mga NGT naman po, silicone ang ginagamit po. So hindi po yan Yes. maapektuhan ng ating Itera. Alright. So, God bless do sa situation ng patient na yon, no? Medyo medyo malala na yon. So, next is good evening, Doc. Marami akong varicose, especially at left na paa. Then, nakadaan ng maraming sclero, almost 4 years now. Bakit masakit yung paa ko sa left side kapag mag-BioLite? So, hininto ko po ang BioLite. Blower na lang ako. Sige. Kasi ganito, ako after ako mag-BioLite, parang kasi medyo mainit kasi the graphene. So, di ba parang kasi may una nagtanong noon, nakita ko sa isang mga bakit daw masakit yung anong tawag sa ganyan? Heel. Anong tawag Yes. nga dyan? Anong tawag sa Tagalog ng heel? Bukong-bukong po ba yan? Hindi, ito sa talampakan. Okay. Sakong, yan. Sakong. Sakong. Napansin ko yun, talaga parang masakit. Kasi para bang imagine mo, pag nakatapa ka kasi sa kahit yung bio o BioLite, kasi mas mabigat yung mo, yung weight mo nandoon. Kaya nandoon ang weight mo sa sakong. Kaya parang Okay. masakit. Pero after mo namang yun, nag-off na. Itataas ko ng konti yung aking paa. Ilang minutes lang, nawawala na. So, may ba yun? Meron bang detox symptoms? Palagay ko wala. Ganun lang siguro. Kasi pag minsan, di ba, iba, sabi nga natin ang paa natin, unang-una, hindi magkasinlaki yan, di ba? Alam niyo ba yun na hindi magkapantay ang paa natin? Kaya pag minsan, yung isang lagi sumasakit, yung isang hindi. So parang ganun din lang yun. Wala namang doon. Walang masama doon. You can still use yung iyong BioLite. Pero if you Yeah. prefer, kung ayaw mo, edi wala namang doon.
you can use your blower na lang. Pero Alright. pwede mong ituloy. Walang masama doon sa nararamdaman mong yun. Walang, kumbaga, baka may side effect. Wala po, wala. Okay. Ako, Doc, mag-share ako nung experience namin. So, yung one time sa Gensan, meron kaming nagde-demo kami doon ng BioLite. Tapos merong isa na kasama doon sa dinedemohan. Wala naman siyang masyadong sinabi muna, basta gusto niya lang i-try. Tapos maya-maya, after mga few minutes, sabi niya, bakit ganun? Ang sakit nung kaliwang pa ako. Sabi niya ganun. Kaya nagulat naman din ako. Kaya sabi ko, in-stop ko muna. Tapos medyo tinanong ko muna ano nangyari. Tapos later on po, Doc, sinabi niya na aksidente pala siya. Kaya nagkaroon siya ng injury doon sa left foot niya. So, meaning, kaya pala sumasakit. Ibig sabihin, merong indication talaga kung bakit sumasakit. So, doon ko na yun pala, na injury pala kasi na-aksidente siya. Kaya kumbaga, there's something wrong doon sa left foot niya. Kaya kung bakit sumasakit. So, yun. Tapos, Doc, again, another experience naman, no? Ito, para na rin sa karamihan, no? Di po ba naglabas ng memo ang ating office na pagdating sa BioLite, ang dalawang i-consider na disease is yung diabetes and I believe Yes. hypertension yung isa. Tama po ba? Basta yung isa doon is diabetes, okay? Basta dalawang klase Okay. ng disease na which is totoo kasi yung isa kong naman kasamahan ko sa church. So, syempre excited ako, lalaki ito. Excited ako na ipatry ko kasi maskulado, ganyan, and everything. Kumbaga parang it seems healthy siya. So, nung nakita kami, pinatry ko. Tapos maya-maya sabi niya, bro, bakit ganito? Parang naninigas na yung paa ko. Sabi niya, gano'n, bakit ang sakit? Parang sabi niya, gano'n. Ganun ba? So, again, hininto ko muna. Tapos, in-interview ko muna, ano bang mga health concern mo? Yung pala, diabetes siya. O, kaya may diabetes siya. So, tapos, I'm not sure kung anong level ng sugar niya. So, doon ko na-recall yung nilabas na memorandum ng office with regards to using BioLite sa mga may cases ng diabetes. So, kailangan po talaga tatanungin nyo muna yung mga i-demo niya ng BioLite kung meron ba siyang diabetes. Kasi po, iba po talaga ang epekto doon sa mga may diabetic po. Kumbaga parang they cannot withstand yung epekto ng ginawa ko pa po do kasi lalaki tapos maskulado kaya sabi ko sige kahit 8 na levels na po pwede. Tapos Oo. kumbaga masyado lang mataas. So nung sinabi niya, sabi ko sige tuloy mo lang tapos ibaba ko lang sa level 5. Tapos after few minutes, sabi ko, bro, masakit pa ba? Sabi niya, masakit pa din eh. So binaba ko hanggang level 3. So pagdating ng level 3, medyo nakampante na siya, nawala daw yung sakit. So tinuloy-tuloy ko na hanggang siguro, hindi ko na sinagad hanggang 30, hanggang 20 minutes lang. So yun yung mga experiences namin with regards to using yung sa BioLite. So first things first talaga, tanungin kung may diabetes ba siya Yes. Oo. or yung hypertension. Kasi kung ganon, babaan nyo lang po talaga yung level po. Pwede naman, pero babaan nyo lang. Tapos, huwag nyong isagad ng 30 minutes. Kung po pwede, 10 lang muna. 10 to 20 minutes lang. Kumbaga, Yes. obserbahan nyo habang, halimbawa, 5 minutes, tanungin mo anong nararamdaman niya. Tapos, para at least makapag-adjust po kayo. Kung ihinto nyo ba or itutuloy nyo, nabababaan nyo lang. So, yan Yes. yung mga sharing of experiences. Yes. So, yun yung in-share ko noon, di ba, nung ako nag-discuss ng iTera Bio and BioLite. So, Yes po. yun yung mga precautions, yan. And then, ang isa pa, madagdag ko lang, ang isang problema kasi, kaya, yun nga, be careful pag may diabetic ang pasyente. Kasi ang mga diabetic patient na sila, di ba, usually may neuropathy sila, hindi nila minsan nararamdaman ang yung init. So baka mamaya, yung ganun nga mainit pala, and then later on, nagkaroon na pa sila ng blister, yung blister, tawag dito, laptop kung tawagin namin dito, blister, kasi yung blister na yon, kasi hindi nila nararamdaman, mainit pala, napapasok na pala sila. Napapasok. Then, mamaya mapita mo yung blister. Yung blister na yon, pwedeng yun ang pagsimula ng kanyang sugat. At pag nagsugat yun, dire-diretso na yun. Yung tinatawag nating diabetic po. So, very, very careful. Kasi nga, Oh. iba yung reaction. Tama yung ibang reaction lang. Sa mga hypertensive naman, isang inaano din natin. Kasi pag hypertensive, minsan yung iba, di ba,
apprehensive sila, di ba? Kaya kami meron Mm. yung tinatawag na white coat hypertension. Yung pipresyonan lang sila, tumataas ang BP nila. Ano? So what more kung maggagamit sila ng ganyan, pag nakakaramdam sila ng init, nag-iiba rin yung pakiramdam nila. Baka mamaya Yes. tumataas na pala yung presyon nila. Baka nagkaroon na ng-stroke. Hindi nyo nasabi. Kaya so ang isang precaution is kung meron sila, mag-check muna sila ng BP bago sila mag-Itera Bio. Okay naman, pwede naman silang gumamit. Hindi naman yan absolute contraindication na hindi sila pwede. Kundi mag-check muna sila ng Yes. BP at kung Yes. okay yung BP nila, so tuloy. Pero once na makaramdam sila ng uy, parang sumasama pa, stop agad. Ganun lang agad. Ano? Yon. Pero hindi naman absolute contraindication na hindi sila pwedeng gumamit. With Okay. precaution lang. At saka Tama di may po. kasama, para baka mamaya may nangyayari na pala sa kanila, di meron agad mag-switch off nung kanilang device. Okay. Ako naman, Doc, share ko yung personal experience ko nung one time sa yung after nung presentation dito sa Blue Gray kasi syempre air condition yung room. Pagkatapos parang not feeling well na ako noon. Tapos parang pagpasok ko doon sa room, maginaw, talagang nag-chill ako. So buti na lang dala-dala ko yung BioLite. So ang ginawa ko talaga, tinodo ko talaga number 10 tapos 30 minutes. So after noon, Doc, talagang alam mo parang lumabas yung lamig na source ng chill ko. So Oo, yun naman sige. yung magandang epekto sa akin noon. So pinagpawisan ako. So hindi na tumuloy yung yung lagnat. 'Di ba? Kasi usually pagka ganun nagchi-chill diretso na, wala na. Nag-cheers, oo. Wala, diretso na. Pero powerful talaga yung ating BioLite. Tapos noon, nag-ano ako, Dok, kumbaga, sanay na naman yung katawan ko. Pinagsabay ko na yung BioLite at saka yung naka-pro pa po ako noon. So, kumbaga, again, depende po, no, yung sinasabi natin na paggamit ng BioLite and ng blower. So, precaution talaga, hindi siya po pwedeng pagsabayin. Pero in my case po kasi, that time nag-chill ako kaya kailangan doblehin ko yung rate ng init sa katawan. Alright. So ito pong si Rose po kanina yung nagtanong ay kanina nag-share about ovarian cancer. Naka-schedule daw po pala siya ng laparoscopic surgery this coming 19th of month yung may ovarian cancer na nagtanong kanina. Okay, so Doc, makakatulong ba ang Itera Care sa may napunit na tissue sa bandang binti or tuhod? Yes po, kasi alam mo actually maraming ganyang mga klaseng injuries lalo yung mga sa sports, basketball o whatever ng mga extreme sports na ginagawa. So kasi yung mga connective tissue, halimbawa, let's say po merong alam niyo po ba yung napaliay, yung tatapilok yung tawagin natin, Mm. So akala natin pag minsan simpleng ganun lang yung ating ankle, nagkaroon lang injury. Pero minsan mapapasama yan, meron po mga ligaments, manipis po yun. Parang sa tela, manipis naman na tela kung na-imagine niyo po. Pag napunit po yun, yung akala ninyo, okay now, ay walang bali, walang bali, pero bakit continuous pa rin masakit, hindi na namamaga? So yun po nangyayari. So yun pong Itera, unti-unti lang po, tsatsagain ninyo, at least pwede pong mag-heal uli. Mag-regenerate ulit po yung mga connective tissues po, yung mga ligaments po ang tawag po doon. Kasi pag hindi po, talagang yan po ay subject para surgery na po yan. Surgery po ang kasunod na po yan. Okay. Sige po. Next, Doc, is pwede po bang magbayo yung naka-angioplasty? May stent din? Angioplasty, hindi po. Kasi may Hindi. stent po yun. Alright. So, yun. Thank you, Doc. Okay. Sino po kaya itong abot kamay? So, pwede po kayong mag-raise lang po ng hand nyo kung gusto nyo pong magtanong diretso kay Doc Alex at i-unmute ko po kayo. So, next po is may beta thalassemia po Okay, ako. so yung thalassemia, actually na Yes natin po. last time yan, so yun po ang thalassemia. Ano po yung sa dugo? Yung kanilang morphology, yung pula ng Yes. dugo, may iba pong itsura, sabi nga natin. So tinitingnan po yan doon. So kasi ito po ay blood dyscrasia o sabihin problema po sa dugo. So napakalaki pong magagawa dito ng Itera kasi
i-stimulate po niya yung ating mga stem cells. So alin po ba yun? Number 1 po yung spine. Pangalawa po yung ating mga long bones, yung ating po mga extremities, braso, binte, hita, ano po. And then bukod po doon sa spine, pati po yung pelvic area, ano po ito ha, yung dito sa may gluteal area, pelvic area po. Kasi ito pong ating ito po ay dito, di po ba pag yung kami ay yung gagawa ng bone marrow aspiration o bone marrow biopsy, doon po kinukuha sa pagkakasyo. Kaya marami din po doong bone marrow. So, lahat naman po actually ng ating buto ay may bone marrow. Pero nandun po ang marami sa long bones at sa spine po. So, yun po, doon nyo po i-focus ang pag-blow ng itera. Okay. Next po, Doc, is may katarata. So, naka-open po ba yung mata pag blower? So, nasagot nyo po ito kanina na much better po na naka-close na lang Close po na lang yung po. close yung eyes. Kasi po baka masilaw kayo dun sa ilaw. Tsaka baka mamaya makasama pa sa mata nyo pag natapatan kayo. Malakas din po kasi yung sinag nung ilaw. Yes. So, mas maganda po Maano din, naka-close na lang po. baka mamaya yun ang sisingin yung isarado nyo na lang para wala Sarado tayong nyo na issue. lang. Okay. Kasi papasok naman talaga yung... Kasi Doc, nasa isip nila, baka daw pagka naka-close, hindi pumapasok yung epekto nung ano. Hindi po, papasok po yan. Remember, Joe, may quantum po ang ating blower. Kaya pumapasok po yan kahit naka-close o naka-open po yan. Okay, so pwede po bang gamitin Pasok na pasok pasok. na pasok yan, no? Okay, so hanggang buto nga po tumatagos yung pakayang sa mata, hindi po ba? So pwede po bang gamitin ng itera sa may macular Yes. degeneration at diabetes yan? Macular daw po, Doc. Ano bang saan siya magandang i-blower? Excuse, Hello, Doc? medyo mahinang internet. So Yes hindi ko po. masyado naintindihan yung huling tanong. Sige po, macular Pakiulit, degeneration po. mahina, naputol yung. Okay, sige po. Pwede daw po bang gamitin sa macular Okay. degeneration? Pwede naman. Pero observe niyo po muna, observe niyo po. Macular degeneration. Po sa mata po yun. So, opo, So, pwede naman pong i-try niyo po munang 3 to 5 minutes. Obserbahan po ninyo. Kung nag-i-improve po habang ginagamit nyo, ay masakit, stop nyo. Pero pinaka-best po niyan, siyempre, edi follow nyo po yung doctor's advice kung ano po ang sinabi po sa inyo. Alright. Sige po, Doc. Sige, tawagin po natin si Abot Abot Kamay. kamay? Si Okay, Abot sige, Kamay, go ahead. nakataas na ang kamay. Yes. Okay, sige po, Abot go ko na. ahead. Hello, good evening po, Doc. Ay, good Evening evening. po. Doc, galing po ako ng heart center nung isang araw, napakahaba po nung pila. Ngayon po, Doc, ang findings po ng 2D echo ko ay mababa daw po yung flow ng dugo sa papunta sa puso. Kaya po minsan namumutla po ako at saka nahihirapan po akong huminga. And then minsan po yung dilaw ng siguro po yung mata ko na po siguro baka na po ng gamot kasi po 7 po yung iniinom kong gamot, Doc. May clopidogrel, merong Trimetazidine. trimetazidine, Entresto Carvedilol. po, may carvedilol, kapisanong Doc, para May sa puso. pang-atorvastatin. Yun po, wala. Yung yung isa, yung po ba yun? Mahirap pong banggitin. Basta 7 po siya, Doc. Okay. Binigyan po ako ng 7 ngayon. Ano po bang maganda? Twice a day po bang i-itera ko po? O tapos Yes, everyday? Okay, so i-focus mo dun sa pinakatapat ng puso, sa chest, yung mid-chest, ng 15 minutes. Start mo muna 15 minutes, pero you can go as long as 30 minutes. So depende sa iyo kung matotolerate mo yan. So start ka muna 15 minutes 2 times a day hanggang gradually increase mo yung time na
pinofocus mo sa chest area. Yan, you can Magbe-basic also, muna tayo, Doc. Mag-basic hello? protocol muna. Magbe-basic pa Siyempre, rin po ako, Doc. laging gagawin yung basic protocol, and then meron din kasi tayong mga kung alam mo ba yung mga basic yung blowing guide with Opo, regards opo. sa pagsahag. Pwede mong gawin din yon, pero sa akin mas kino-consider ko na sa protocol ko yung mismong heart na ang iyong i-blow mismo. Kasi Okay. gano'n naman yung itera care natin yung mismong iba, yung mismong organ involved o yung doon mo i-focus, mas magandang effect sa kanya. Pati po, Doc, kasi minsan ay yung bato ko sumasakit, saka po itong frozen shoulder. So doon na rin po i-focus din siya, Doc. Yes, oo. Ang dami ko itong lately sa clinic, lahat na may frozen shoulder. Pinapaiter. Naipitan po siguro ng ugat. Tapos, Doc, actually yung ganyan is frozen shoulder, yun ay muscle. Yung Okay, yung tawagin niya lamig yung muscle mo dito. Yan, itong muscle na ito ang nag-i-spasm. Yan, dito ito. Kaya pag binoblower mo yan, nagre-relax yung muscle mo. So, actually nung una kasi ang daw is capsulitis, yung cause ng mga frozen shoulder. Ako sa akin, ako yung medyo kukontrahin ko yun na nakita kong cause niya kasi binabasa ko yung libro tungkol sa myofascial pain syndrome, yung isa pa yung chronic fatigue syndrome. Dito daw pala nanggagaling yung frozen shoulder. Hindi mismo yung kasi di ba sabi capsulitis, tendinitis, nandito. Kasi dito kaya ito ang di ba pag inaano mo, di ba? Tignan mo. Pag ini-raise mo itong shoulder mo, alam mismo ito, kaya tignan mo, aray, sakit mo, di ba? Kaya pag inihipo ko yan, ay, sasabihin ko agad, meron kang lamig, ay, siya nga, tigas. Sabi ko nga, ito, halimbawa, yung isa na walang lamig, pag hinipo mo, parang, alam mo, yung malambot na tinapay, cake, parang gano'n. Pero pag ito hinipo mong isa, parang bagel, alam mo ba yung bagel? O yung bagel na tinapay, kaya yung dito sa amin, yung pinagong, masarap na tinapay, pero matigas. Ganun pinumpara. Kasi yan, muscle yan, muscle. Muscle po, Doc, no? Sige, Doc, lang po. Pwede rin po ba, Doc, na basta yung gamot po, tuloy-tuloy lang, no? Yes, of course. Yes, of course. Tuloy mo lang yun. Tapos, pinababalik po ako, Doc, ng June 24. So, talagang twice a day kong gagawin itong, sa puso na po talaga. Okay. Baka pagbalik mo doon sa doktor mo, bawasan yung gamot. Opo. Doc, tanongin ko po, kasi, di ba, heart failure, Doc, ano daw po, nahihirapan po siyang mag-pump. Pwede po bang, kasi po yung niya, yung oxygen niya lang, Doc, nasa lang po ako 49, minsan 50, mababa po talaga. Kaya nahihirapan po akong huminga. Mababa yun. Yung auto-saturation, mababa yun. Later on, kasi sa mga binigyan na gamot nga sa'yo, so ipapalo up ka niya, titignan kung nag-i-improve yun. And then, with the use ng itera, palagay ko malaki may tutulong sa iyo. Sige po, Doc. Salamat po, Doc. Okay. Okay, thank you. Okay, next is hearing loss, Doc. So, yung left ear daw po, hindi masyadong makarinig. So, ano po kayang nito? Epekto na po kaya Ilan ng taon na edad kaya nito? siya? Naku, 10 years na po hindi nakarinig. Pwede, otosclerosis. Okay. Okay, siguraduhin lang na walang impacted si rumen. Impacted si rumen? Yung tutuling tumigas. Kaya pala pag minsan pupunta sa clinic, mahina po paninig kahit bata, kahit matanda. Pagtingin ko, marinig. So, kinakailangan tanggalin yung matigas na tutuling para makarinig. Pero kung elderly na, walang impacted si rumen, most likely otosclerosis ang tawag natin doon. Matutulungan po yan ng itera. Tagain mo lang po. Alright. Bata pa yung may hearing loss daw, sabi. Pa-check nga, kasi dapat i-check up nyo siya. And then, i-check nyo, baka naman simpleng lang, ma-impacted si rumen, yung matigas na tutuling. Baka yun lang yun, kasi bata pa
Okay, sige, Or Doc. baka So, naman kasi isang question nun yung perforated eardrum. Baka yung eardrum niya, lagi siya nagkaka-infection, nabutas na po. So yung eardrum po natin, yun na nagbabibrate para makaano tayo ng pandinig. Eh, kung butas na po yun, pwede rin magkaroon ng loss of hearing po. alright, sige po. Thank you, Doc. So, meron nakalagay dito na na-stroke and may problema sa speech and mag-blow. So, again, yung usually po sinasabi ni Doc Alex, kumbaga opposite po, no? Kung sa left yung sa tingin nyo na problem, doon sa right side po ng ibo-blower. Kumbaga opposite lang siya. Yun po yung usual. Yun yung SOP ng pagbo-blow po natin. Okay? So, para po sa mga nagre-request, ito po, no, yung recorded po itong ating kay Doc Alex na question and answer. It will be uploaded tomorrow po sa ating mga group chat. Pero para sa mga nagre-request, pinorward nyo naman po yung inyong email. So, i-forward ko rin po sa inyo. Okay, so ang tanong po ay, paano po bang nakakapayat ang Bio at BioLite? Gaano kabilis ang effect? So, Doc, meron ba kayong experience nito? Weight Okay, management? so ano 'yan, so kaya bakit nakakapayat? Kasi nga nag-i-increase yung metabolism natin. Tapos nagpo-produce din siya ng heat, 'di ba yung mga taba-taba natin pag yung heat sa kanya. So malinaw na natutunaw yung mga taba. So yun ang Natutunaw, pwede yes. nagagawa ng Itera BioLite. So, pero magandang gamitin mo rin diyan, alam mo, yung mismong blower, itapat mo doon sa abdominal area mo kasi marami tayong tinatawag na visceral fats. So, Yes. tutunawin niya yung mga fats mo yun. Gano'ng katagal? Siyempre, iba-iba ng so, tsatsagain niyo lang. Ako, may ako na sabihin mo lang po. Siyempre, first and foremost, dapat ano yung pagkain? Kontrolin mo na. Baka hindi pwedeng kain ka pa rin ng kain tapos mag-expect ka gawa lang ng Itera, dapat pumayama yun. Buwasan mo yung kain. Yes, tama po. Kasi doon sa tanong niya kung gaano kabilis ang epekto, ganun din po kabilis kung paano kayo magiging disiplinado sa pagda-diet at saka syempre sa pag-exercise. Yes. So kailangan combination po yun kung gusto niyo ng mabilis ang epekto. Okay, so next po ay okay, abot kamay, hearing loss, so okay na. So lymphoma undergoing chemo. May WBC has dropped, saan daw po i-apply o ibo-blower? Okay, basic protocol, focus sa sa spine and Okay. yun po mismong inyong kung nasa left or usually po ng lymphoma nasa doon niyo po i-focus. Tagalan niyo po, start with 15 hanggang as long as 30 minutes po per session, 2 times a day. Okay, so sa last na po ito, no? Jet lag daw po, Doc. Saan daw magandang sa jet lag? Wow, galing kayo sa ibang bansa, ah. Alam mo, maganda sa jet lag, melatonin. Okay, sige. Isasuggest ko, although mag-melatonin ka, ang galing ng pan. Pero with regards to jet, yan, parang kumbaga yung sabi yung ng time zone natin. Kaya hindi mo basta-basta mabago yun. So, first sa ganyan, nakakaligtas dyan. So, pwede mo naman gawin yung forehead. Forehead. All right. Internet namin, medyo mahinang internet. Sige po, Doc. Narinig naman po sa forehead ang ang blowing. Last na po talaga, Doc. Pagkakain po ba, mga ilang minutes? 30 minutes daw po ba? Kasi medyo mahina ang aming internet. Sige po, okay naman po. So, Doc, pagkakain daw po ba, mga 30 minutes? Ang Ang pagbo-blower alin, after 30 minutes after kumain? Yung pag-blower po, after 30 minutes bago hindi, after kumain. daw po, Wala naman after. silang specific. Kumbaga, After, pwede naman, pwede. okay, okay. So, wag lang yung sabi nga natin, kung kayo ay magbo-blower, wag lang kayong iinom agad ng malamig. Ganon. O wag iinom ng tubig na malamig pagkatapos mag-blower.
Pero before, pwede po. Okay, before and after. So, pwede na po yan, mga 30 minutes. Pwede, Pababain nyo pwede muna naman po, pwede naman. yung kinain nyo bago po Yes, kayo matutunan. Mabilis makapag-blower. matutunan pag kayo nag-blower. Okay. Skanado yung mga enzymes nandun. Sige po, Doc. Maraming Well, salamat thank you sa din. inyong Welcome. oras, sa inyong effort, Lord. Doc, we really appreciate yung effort nyo Thank you, sa thank you. pag-accommodate ng ating mga question and answer. Okay, lalo na yung meron tayong guest, yung Nigerian, yung may buong Yes, 6 years oo. na. So, simple lang naman pala ang application. Di ba? Blown water lang at saka Ganun lang. Sige Madali po. lang yun. Sige po. So, until next time po, until next Okay, week po, sige. God Okay, bless good night. everyone. God bless everyone. Bye-bye po. Bye-bye. Good night. Bye. Good night.